Pasok-pasok mga suki. Murang-mura lang. Presyong abot kaya at di masakit sa bulsa. Lahat ng klase ay magaganda. Paulit-ulit na sigaw ni Luna sa bawat dumaraan ng mga tao sa harapan ng kanilang pwesto. Puro mga mamahali ng mga paninda nila roon, kaya't madalas ay wala silang benta. Kabaliktaran ng kanyang isinisigaw pang paakit sa mga dumaraan na parokyano. Kadalasan pa nga, ay napapangiwi ang mga uso kapag lumalabas na sa kanilang pwesto ang mga pumapasok at tumitingin ng kanilang mga tindang damit. Matagal nang katiwala si Luna ng may-ari ng tindahan ng mga damit dahil halos magkaibigan na ang kanilang mga pamilya. Kaya't parang tunay na kamag-anak na ang turing ng may-ari sa dalaga dahil mabait naman talaga at mapagkakatiwalaan nitong si Luna. Ang kaso nga lang, kapag nasa trabaho na ito, ay madalas itong pang-alipusta at mangmata ng mga customer nila na sa tingin niya ay mukhang hindi makakabili ng kanilang paninda. Panay ang tawag ni Luna sa mga customer hanggang sa may nagsipasok sa kanilang tindahan. Pasok lang mga suki, maganda at sulit ang aming mga paninda. Huwag po kayong bibili sa mga old-fashioned na mga damit ha. Dito lang kayo sa amin mga madam. Sigaw ni Luna habang tuloy-tuloy ang pagkuda ng bunganga, kasabay ng paninira sa ibang kalapit na tindahan. Sa pwesto kasi nila, ang may pinaka-classy, elegant, at may pinakamalaking lupang pinagtatayuan ng kanilang negosyo. Kaya naman tuwing nag-aalok si Luna ng kanyang mga paninda, ay hindi po pwedeng hindi niya maliitin ng mga taong naroroon. Sa totoo lang, ay walang pakialam ang ibang mga mamimili sa mga pinagsasabi niya, bagkos ay panay lamang ang tingin nila at hanap ng mga magaganda at trendy na damit. Samantala, ang mga kalapit namang shop nila na tindahan din ng mga damit ay talaga namang napapairap na lamang pag nagsasabi ito ng ganoon at madalas na pinagbubulungan siya ng mga ito dahil sa ginagawa niyang iyon. Natutuwa naman si Luna sa tuwing gagawin niya ang pagmamayabang at pagmamaliit niya sa mga ito. Wala kasi siyang pakialam, basta't para sa kanya ay nagtatrabaho siya ng matiwasay sa kanyang amo. Halos ilang taon na ang nakakalipas nang siya ay ma-hire sa mismong pinagtatrabahuan niya. Noon pa man ay siya na ang pinagkakatiwalaan ng mga ito. Laki sa Maynila si Luna at siya ang bumubuhay sa kanyang pamilya. Ang ina niya ay isang sugaron at madalas na nakikipagtalo sa ama niyang palaging nakikipag-inuman sa kanilang mga kapitbahay. Isang dahilan kung bakit siya nagpupursige na magtrabaho. Araw-araw na lamang kasi ay puro away at sumbatan ang naririnig niya sa mga ito. Sa totoo lang, ay nagsasawa na siya sa ganoong klase ng pamilya. Kaya naman hanggat maaari, ay ayaw niyang umuwi sa kanila. Inuubos niya na lamang ang kanyang oras sa pagtatrabaho upang pag-uwi niya ay matutulog na lamang siya at hindi niya maaabutan ng pa ang mga ito at nag-aaway sa kanyang harapan. Kung saan-saan siya noon nag-a-apply, ngunit wala ni isa na tumatanggap sa kanya. Buti na lamang at hindi naglaon ay nakahanap din siya. Ito ngayon ang store na kanyang pinagtatrabahuan. May nagrekomenda kasi sa kanya sa may-ari ng pinagtatrabahuan niya ngayon. At sakto naman nakakilala ang kanyang ina. Kaya naman hindi nag-atubili ang may-ari na tanggapin siya bilang isang tindera. Naaalala niya noong bago pa lamang siya sa trabaho. Nakikisama pa siya sa mga kalapit store. Nag-iba lamang ang ugali niya sa mga ito nang mapag-alaman niyang may kinakalat na mga chismis ang mga ito patungkol sa kanya. Kaya naman ginagawa niya ang mga kaya niya para hindi makuha ng mga ito ang customer niya. Madalas na ikinakainis ng mga ito sa kanya ang ginagawa niyang panunulot para lamang mas dumami ang kita ng mismong shop na pinagtatrabahuan niya. Napapangisi na lamang si Luna tuwing nakikita niya na naiinis ang mga ito sa kanya. Sa araw na iyon, ay may mga pumapasok upang tumingin-tingin lamang ng mga damit ng kanilang shop. Sa totoo lang, ay maganda naman talaga ang mga paninda nila. Sadyang may kamahalan nga lang talaga. Ngunit ganoon pa man, kahit papaano ay may mga nila na nakaka-afford ng kanilang paninda. Ang kaso nga lang, dahil nga may pagka-pricey ito, akay pa sa kanila ay pagkatapos tumingin hindi na muling bumabalik pa.
Minsan ay naiirita si Luna sa mga ganong kaugalian ng ibang mga customers. Pero wala itong magawa dahil mukha rin namang mayayaman ng mga customer na iyon. Iniisip niya rin kasi na baka mapagalitan siya ng kanyang boss kung paalisin niya ang mga iyon. Unless ay mukhang mahirap lamang ang lalapit sa store nila. Mga madam, kuha lang po kayo at isukat nyo lang. Bago po at garantisado na may quality ang aming mga produkto. Sigaw muli ni Luna na may pasaring sa kalapit siya. Habang tumatagal, ay nagsisialisan nga ang iba, ngunit may mga pumapasok rin naman. And this time, ay mukhang sosyal at mayaman ang mga pumasok sa kanilang store. Base sa kasuotan nito, ay talaga namang mukhang galing ito sa isang mayamang pamilya. Nakahils ito at nakasuot ng malaking hat. Mahaba ang suot na mga coat na akala mo'y nanggaling pa ito sa ibang bansa kung pumorma. Naka-sheets rin ito at may alalay pa o magtsatsa sa tabi niya. Mukhang marami itong nabili ng mga branded clothes dahil sa mga tatak na nakaimprenta sa mismong mall bags na nakita ni Luna. Kaya naman sobra ang pag-welcome ni Luna, lalo na nang makita niyang pumasok ang babaeng yayaman. Binati niya ito at sinabing, "Good day po ma'am, welcome to our store. Marami po kaming fashion trends. Napanigurado akong magugustuhan niyo po ma'am. This way po." Nakangiting sabi ni Luna na halatang atat-latat na makabenta. Inangatan siya ng tingin nito at itinaas ang sunglass. Pagkatapos, ay maotoridad itong nagsalita. "I need a sophisticated outfit." Sambit nito kay Luna. "Sure madam, marami po kami yan." Sambit pa ng dalaga habang nakakikito sa kanyang bagong customer. Saka nito ginaid at tinuro ang mga nagagandahan at sopistikadong mga damit na nakahanger. Agad namang nakita iyon ng babaeng mukhang mayaman. Tinignan niya ang mga ito at maarting inisa-isa, ngunit ni isa sa mga paninda niya ay wala itong nagustuhan. Napaka-cheap naman ng mga ito. I don't like it." Pagkatapos nitong sabihin iyon, ay may pandidiring nilagdag ang hawak nitong mga damit. "Looking for sophisticated clothes and not scrap clothes. I'm sorry pero hindi ko gusto to. Basura." Sambit pa ng mukhang mayamang babae habang iniinsulto ang kanyang mga panindang naroon. Saka nito muling inilagay ang mga damit sa kinalalagyan nito at dire-diretsong naglakad papalis habang si Luna naman ay naiinis ng mga sandaling iyon. Ngunit dahil nga alam niyang bigati nito, kahit nag-please pa siya at hinabol ang babaeng mukhang mayaman. Ma'am, baka po may iba pa po kayong gusto. Marami pa po kaming mga damit dyan na tiyak na babagay sa inyo. Please ma'am, pagbigyan niyo lamang po sana akong ipakita." Pagsasalita pa sana si Luna nang biglang tumigil ang babae at agad na tinasin siya ng kilay. "Di ba sinabi ko na I don't like your cheap clothes? At hindi rin ako desperadang makabili ng damit. You know what? You look stupid. Just move and get out of my way." Sambit pa ng babaeng mukhang mayaman habang sinasenyas ang kamay para umalis na sa kanyang harapan si Luna. Napahiya tuloy ang dalaga dahil maraming tao ang nakakita sa inasal ng babae. Ngunit nilunok niya na lamang ang kanyang pride dahil alam niyang bigati ng customer at wala siyang kalaban-laban. Kaya't kahit naiinis, ay nagsalita ito at pineke na lamang ang kanyang. "Sige po ma'am, maraming salamat ha. Mag-ingat po kayo and bumalik po kayo rito. We're open po Mondays to Fridays. Salamat po madam." Sampit pa ni Luna sa babaeng mukhang mayaman ito. Natawa na lamang ito at sa kabuling nagsalita. "Hasip na pupunta pa ulit ako rito, no?" Sampit pa nito habang nakangisi ito at pinagtatawanan pa si Luna. Pigil na pigil ang inis na kinikigpit na lamang ni Luna. Hindi naman iyon ang unang beses na makaengkwentro siya ng ganong klase ng tao. Na kung umasta, ay akala mo kung sino. Sanay na siya sa mga ganong klase ng mga taong matapobre. Wala naman siyang pakialam sa mga ito dahil ang gusto niya lamang ay makabenta ng kanyang mga produkto. At bukod doon, ay wala na. Pilit at peki man ang ngiti ni Luna, ay tinuloy niya na lamang ang kanyang pagngiti kahit siya ay inis na. Kinaway niya pa ang mismong mayaman na customer na iyon
na siya namang hindi pinansin ito at nagtuloy-tuloy lamang sa pag-alis dahilan kung bakit siya pinagbulong-bulungan ng mga tao sa kanyang paligid. Dahil sa paningin ng mga ito, ay napakadesperada niyang makabenta. Kinuyom na lamang ni Luna ang kanyang mga kamao. Senyales na nanggagalaiti na ito sa mga nangyayari. Pero wala itong magawa kung hindi daanin na lamang sa peking ngiti. Nang mapansin ng mga ito na nakangiti pa rin ang dalaga, ay inis namang nagbulong-bulungan ng mga ito na para bang sinasabi ng mga ito ang mga salitang plastic at hipokrita. Kaya naman ang pangisi at napakross arms na lamang ito. Sabay niyon, ang pag-angat ng kanyang eyebrow, dahilan para inis na magsialisa ng mga kapwa niya nagtitinda rin ng mga damit. Alam kasi nilang may pagka-war freak itong si Luna. Matapos ng pangyayaring iyon, ay muling nagtawag ng mga customer itong dalaga. At muli ay may mga pumasok at tumingin sa kanilang store. At meron rin namang bumili na ilan. Araw-araw ay ginagawa ni Luna ang mga kaya niya upang mas lalong dumami ang bumibili sa kanila. Pero sadyang dahil sa kataasan ng presyo na meron sa kanilang panindang damit, ay talaga namang hindi kaagad siya nakakakuha ng mga customer. Sa buong maghapon ay nakabenta naman siya. Hindi nga lang ganon grabe. Kinabukasan ay muli niyang inalok ang mga taong dumaraan sa harapan ng kanilang pwesto. Ngunit tulad ng dati, ay hindi pa rin ganon kataas ang kanilang sales. Kaya't nag-isip pa siya ng mga paraan kung papaano siya makakapagparami ng mga bumibili sa kanya. Kung dati ay sapat na ang pagpapapasok niya sa mga suki niya sa store, ngayon naman ay mas pinag-iihan niyang makikayat pa sa kada customer na pumapasok sa kanila at iniisa-isa niya pa ang mga ito. Mga kuya, mga ate, pasok lang kayo ha. Maganda ang mga paninda dito. Pili lang po kayo. Sigaw niya sa mga dumaraang mamimili. Sa araw kasi na iyon, ay medyo marami-rami ang mga dumaraan at mga namimili sa lugar nila. Kaya naman masigla si Luna sa pag-aalok ng kanilang paninda. Iniisip na lamang niya ang perang kanyang sasahurin sa darating na 15 kung siya'y makakabenta ng marami. Unti-unti ay may mga customer na nagpuntahan at nagtitingin sa kanilang tindahan hanggang sa dumami ang mga ito. At inisa-isa niya ang pambobola sa mga ito. Sir, bagay na bagay po sa inyo yung hawak kong damit. Kunin niyo na po yun, sir. Sambit pa ni Luna habang siya ay nakangiti sa customer. Agad namang nag-angat ng tingin ng lalaki. Talaga ba? Nag-iisip nga rin ako kung ayos ba itong aking nabili. Gagamitin ko kasi sa formal wedding ng kapatid ko. Pwede mo ba akong tulungan pumili? Sambit pa ng lalaking nasa mga 30s na. Sure po, sir. Nakangiting tugon naman ni Luna sa lalaking kausap. Yan rin po ang dahilan kung bakit marami kaming klase tuxedos at mga barong po. Pero ano po bang motive ng wedding event nila, sir? Is it more of tuxedos ba? Or barong? Iting tanong pabalik ni Luna. At agad namang napaisip ang lalaki at saka ito napangiti. It's more of tuxedo eh. So, tuxedo style siya na kulay gray. Pwede mo ba akong bigyan ng mga sample na designs? Para naman makapili ako. Salamat, miss ha. Sambit na lamang ng lalaki. Kaya naman agad nang umiti ulit si Luna. Saka ito nagsalita. Okay sir, let me guide you. This way sir. Sambit pa ng dalaga. Saka ginayad ang isang customer niya. At kasabay noon, ay agad na iginiya ni Luna ang kanyang paman. At saka ginayad nito ang kanyang customer sa mismong mga tuxedo sections. Ilang saglit pa, ay tumambad dito ang samot-saring mga panindang tuxedo sa kanilang harapan. Maganda ang mga naroon. At kung ano-anong klaseng designs pa ang makikita. Bali sir, feel free po na mamili kayo kung ano po ang gusto niyong design. Narito yung ibang mga gray colors ng tuxedo. Sambit pa ni Luna sa kanyang customer. Natuwa pa ito at agad na pumili ng kanyang susuotin damit. Namili at nagtingin-tingin ito ng mga designs para sa kanyang damit. At marami talagang pagpipilian. Nag-recommend din at nagsuggest si Luna ng magagandang designs para rito. Kaya naman mas lalong natuwa ito sa kanya. Sir, ito oh. Naku, napakaganda ng design nito. Dahil embroidered pa yan. At napakaganda talaga sir. Kunin niyo na po. Dahil tsaka kung bagayin sa inyo.
Pagmumungkahi pa ng dalaga sa kanyang panitang damit. Gray na tuxedo iyon at talaga namang napakaganda. Dahilan kung bakit nang makita iyon ng customer niya ay agad na kinuha ito sa kanya. Wow, this looks great. Manghang sabi nito sa kanya. Kaya naman kinuha nito iyon at sinubukang sukatin. Sakto lang at napakaganda nito ng sukatin iyon ng binata. Natuwa ito at agad na nagsalita. I'll buy this, miss. Sambit ng customer nito. Nahalatang satisfied sa suwestyon nito sa kanya. Agad namang nag-proceed sa counter at binayaran nito iyon. Kaya naman isip-isip si Luna. Dahil alam niyang nakabenta na naman siya. Matapos iyon, ay agad na nagtungo siya sa iba pang mga customer na kanina pa rin pumipili ng mga damit nila. Madalas na puro namang mga gown at dresses ang kanilang pilihan. Kaya naman kaagad na in-approach ni Luna ang isang babaeng customer na sa tingin niya ay nasa mga mid-20s ito at halos kaidaran niya lamang. Hey ma'am, baka po need niyo po ng assistance. I'm glad to help you po. Sambit at nakangiting sabi ni Luna sa babaeng customer. Agad namang nag-angat ng tingin ng babae sa kanya at ngumiti. Can you help me? Kasi magtitibo yung kaibigan ko and I need something na magmamatch sa motif ng tibo niya. Kulay blue kasi ang motif nila eh, at floral. Sambit pa ng customer. Kaya naman kaagad na inasikaso ito ni Luna. Yes po madam, marami kaming mga floral blue dresses. This way po. At muling ginaid ni Luna ang kanyang bagong customer na babae. Sa daan kung saan ay maraming mga blue dresses na may mga designs pa. Nang naroon na nga ay nakita ni Luna na sobrang nasiyahan ng customer na ito. Kaya naman ganoon na lamang ang naging itsura nito. Nang makita na may iba't ibang klase ng mga kulay blue na karamihan talaga, ay napakagaganda. Habang nakatingin ito ay naghahanap rin ng magagandang design si Luna na maaaring magustuhan nito. Ilang minuto pa ang lumipas, ay agad itong nag-approach sa kanya. Kaya naman ngiting sinalubong niya ito nang magsabi ito sa kanya ng, Bali miss, I'll try this one. Sa lahat kasi ng ito, ito talaga yung nakapag-standout sa akin. Sambit pa nito, sa kangiting-ngiting itinuro ang daladala niyang damit. Tumugon lang rin si Luna ng ngiti, at ito ay nagsalita muli. Sure madam, naroon po yung fitting room. Feel free po na itry niyo po yan. Sambit pa ni Luna sa kanyang customer na babae. Agad namang naglakad ito at tinungo na ang fitting room. Paglabas nito ay maski si Luna ay nagandahan sa dress na iyon. Kahit napakasimple, ay napakagandang tingnan talaga dahil sa kakaiba nitong estilo. Na-amaze pa si Luna dahil sa ganda niyon. Wow, napakaganda ng dress na yun ma'am. Bagay na bagay po sa inyo. Sambit pa ni Luna na totoong nagagandahan sa suot ng kanyang customer. Pero para sa kanya, ay hindi gaanong bagay sa babaeng iyon ang dress. Wala naman kasi talagang pakisiluna kung bagay o hindi ang dress. Basta't para sa kanya, ay maganda ang dress na iyon at ito ay mabenta niya. Samantala, ang customer naman niya na babae ay tila natuwa sa mga sinabi niya. Kaya naman ganoon na lamang ang reaksyon nito at saka kinuha ang mismong dress. This is really stunning. Kaya't kukunin ko. And by the way, I'll be giving you this tip for the compliment. Sambit pa ng customer. Naku ma'am, huwag na po. Kunwaring pagtanggi pa ni Luna. Sasalita pa sana si Luna nang magsalita muli ito. No, this is for you. Keep it na lang. Thank you for assisting me, miss ha. Sambit pa nito, saka kinuha ang kamay ni Luna. At pinatong sa palad nito ang perang ibinibigay niya as bonus. Laking ngiti naman ng dalaga dahil sa ibinigay nitong pera. Kunwaring tuwang-tuwa kaya't nagpasalamat ito. Kahit ang totoo ay wala naman siyang pakialam at nagkukunwari lang naman siya sa customer. Dahilan kung bakit pag-alis nito ay napangisi na lamang siya. Ang siyaka, buti na lang umalis na, pulong pa ni Luna habang nakangisi ito. Matapos iyon, ay inisisa niya pa ang mga customer at himala talaga na nakarami siya ng benta ngayon. Siyempre, yung tip na ibinigay ay sa kanya na mismo at hindi niya ibibigay sa mismong boss nila. Sa totoo lang, ay natutuwa talaga si Luna sa tuwing magkakaroon siya ng tip sa kanyang mga customer. Dagdag pang gastos na rin niya iyon sa kanilang pangangailangan. Matapos ang araw na iyon,
ay nagtuloy-tuloy naman ang mga magagandang benta niya. Kahit papaano ay nakakarami siya, ngunit may mga araw rin naman na mangilan-ngilan lamang. Halos mag-iisang buwan na, makalipas ang mga araw na kahit papaano ay nakakabenta naman siya sa mga customer. Hanggang sa isang araw, habang nagpapapasok siya ng mga mamimili sa kanilang store, ay nakita niyang pumasok ang isang pubang lalaki. Ngunit sa dami rin ng mga customer, ay hinayaan niya na muna ang lalaking iyon at nag-focus sa ibang customer. Ilang sandali pa, ay natanaw niya muli ito at irin na siyang napakunot noong nang makitang pumipili ito ng damit. At talaga namang ang mga mamahaling t-shirt pa ang pinagpipilian nitong matandang lalaki. Dahilan kung bakit kaagad namang nilapitan niyo ni Luna at inis na nagsalita. "Excuse me, sa tingin ko ay mali yata kayo ng napuntahan. Hindi po ito ukay-ukay, tatang." Sabay taas ng kilay ni Luna. Saka pinagsalipot ang dalawang kamay. At nag-astang mayabang sa harapan ng matandang pupa at muling tinignan mula ulo hanggang paa. Ngunit hindi siya inintindi ng matandang pupa na iyon at patuloy lamang ito sa pagtingin at pamimili ng mga damit na naroon. "Pingi ka po ba? O sadyang bobo ka lang? Sabi ko hindi ukay-ukay ang tinda ko. Diyos ko, tatang, hindi nararapat ang mga tulad mo rito. Kaya't huwag mong halukayin ng mga imported kong paninda." Sabi pa ni Luna sa matandang pupa. Dahilan kung bakit kahit halatang nahihiya ito at nanginginig sa ginawa niya, ay lakas loob itong sumagot. "Namimili lang naman ako, yan. Tumitingin-tingin dahil bibili sana ako." Sambit pa nito habang pautalutal pa na siyang naging dahilan kung bakit naiiritang napatawa si Luna ng malakas na halatang nangiinsulto. "Tatang, naguhulyanin na po ata kayo," sarkastikong sabi ni Luna sa matanda. Hindi nyo nga po madiretso ang tayo nyo, tapos bibili kayo ng damit na imported?" Pang-insulto ni Luna sa matandang pupa. Sa mga oras na yon, ay napaiyak ang matandang pupa dahil sa mga masasakit na salitang sinabi ni Luna. Sobrang napahiya ito sa maraming tao, kaya naman naglakas loob itong nagsalitang muli. "Sobra ka naman ata kung magsalita sa kapwa mo, iya. Gusto ko lang naman sanang bilhin ng t-shirt na..." Magsasalita pa sana ito nang muling tumugon si Luna sa matandang pupa habang nakahawak sa t-shirt na gusto nito. Habang pilit na nilalabanan ng takot nito sa dalagang tindera. Ngunit kaagad rin itong natigilan nang biglang habulutin ni Luna ang t-shirt na gusto nito. Saka ito ngumisi. Ito pala yung t-shirt na sinasabi mo, matanda. Bakit? Kaya mo bang pilhin to? Baka nga pang pili ng candy, wala ka pa eh. Pang-insulto muli ni Luna habang tinuturo ang t-shirt na ito at saka pinapahiya siya sa mga tao. Minamalit at minamatay ito ni Luna. Kaya naman napukaw ang atensyon ng publiko nang makita nila ang eksena na iyon. Magkahalong inis at tawa ang kanilang nararamdaman. Lalo na nang makita ang kubang matanda na nakayuko kay Luna. Habang si Luna naman ay makikitaan ng pagkamataray at pangmamalingit sa kubang matanda. Sa mga oras na iyon, ay nahinto sa pamamili ang ibang mga customer ni Luna. Pilit pa rin kinuha ng matandang kuba ang t-shirt hawak-hawak ni Luna. At nang hablutin niya ito sa dalaga, ay naitulak naman siya ni Luna, dahilan upang masubsob ang matandang kuba sa sahig. Kaya't ganoon na lamang ang pagkagulat ng kubang lalaki sa nangyari. "Yan, dyan ka nararapat. Dyan ka nababagay sa sahig. Dahil dyan naman talaga ang bagsak mong matanda ka eh. Ang mga kubang katulad mo, hindi nararapat na bumili sa mga mamahaling tulad ng shop na to." Sigaw pa ni Luna habang nakangisi pa ito at patuloy na ipinapahiya ang kubang lalaki. "Alis na! Alis! Umalis ka na rito. Nakahaba lang mga customer ko sa'yo." Sa sobrang habag at pagkapahiya sa sarili, ay naglakad na lamang papalabas ng shop ang matandang kuba. Dahil doon, ay inis na inis ang mga nakakita sa ginawang pangalipusta ni Luna sa matandang kuba. Habag naman ang nararamdaman nila para sa pobreng matanda. Dahil sa pangyayaring iyon, kung kaya't sa isang nagsialisa ng mga tumitingin sa shop nila, dahilan kung bakit inis na napaarko na lamang ang kilay ni Luna. Matapos ang pangyayaring iyon, buong maghapon ay walang kinita si Luna
dahil sa kagaspangan ng kanyang pag-uugali. Dumaan pa ang mga araw at halos wala nang bumibili sa kanyang shop. Di pumapasok man lang para tumingin na rin. Kahit anong gawin ni Luna, ay ganoon talaga ang nangyayari. Dahil doon ay madalas siyang napapagalitan ng may-ari ng shop dahil sa kakarampot na lamang na benta nito. Pinapagalitan nito ng boss nila dahil sa ang akala nito ay hindi kumikilos si Luna. Kahit ang totoo ay kumikilos naman talaga siya at pinopromote pa niya ang kanilang mga paninda. Pero dahil nga sa nangyari mula nang pumunta ang kubang matanda sa kanilang shop, ay humina na talaga ang kanyang kita. Dahil doon ay sinisi niya ang matandang kuba sa dala nitong kamalasan. Kaya naman pilit at inis na lamang siyang umingiti kapag nag-aalok sa mga dumaraan ng mga tao sa kanilang shop. At tulad ng dati, ay ganoon pa rin. Mahina pa rin ang kanyang paninda. Minsan ay gusto niya na lamang sigawan ng mga ito ng mga naiisip niyang katwiran. Bakit ba ayaw niyong pumasok? Mga wala lang kayong pera kaya ayaw niyong pumasok eh. Ganyan naman kayo. Mga mahihirap lang kasi kayo. Puro lang naman kayo tingin, tapos hindi naman kayo bibili. Ito ang mga salitang naiisip niyang isigaw sa mga customer na dumaraan sa kanilang tindahan. Ganoon pa rin ang nangyayari sa araw-araw. Hanggang sa isang araw, ay pinatawag na talaga siya ng may-ari ng mga damitang kanyang pinagtatrabahuan. Naisip naman ni Luna na baka pagalitan na naman siya nito dahil mababa at madalas ay wala siyang benta. Hindi nga siya nagkamali sapagkat pinagalitan nga siya nito. Luna, ano itong nakarating sa aking balita na may ginawa ka raw sa tatay ng kaibigan ko ha? Agad namang napakunot ang nonya at naisip na meron na namang nanira sa kanya. Oh, hindi ko po alam kung sinasabi niyo, ma'am. Nagtatakang sagot naman ni Luna. Magsasalita pa sana siya nang bigla siyang pigilan ng may-ari. Naalala mo ba yung matandang lalaking kuba na yung nakasalamuha? Tatayo ng matalik kong kaibigan. Si Manong Rodolfo yon. Bakit mo nagawang pahiyain siya sa harapan ng maraming tao ha? At ang masama nito ay sa sarili ko pang shop. Sino ka ba para gawin mo ang bagay na yon? Masyado kang mapagmataas. Empleyada ka lang naman namin dito. Matuto kang rumespeto para naman respetuhin ka rin ng kapwa mo. Sigaw nito habang pinapagalitan siya. Gulat na gulat naman si Luna sa revelasyon na tatay pala iyon ng matalik na kaibigan ng kanyang amo. Tatay po siya ng kaibigan niyo, ma'am? Tanong pa ni Luna na hindi makapaniwala. Oo, and I'm very disappointed on you. Dahil sa ginawa mong pamamahiya, nagkaroon lalo ng trauma ang tatay niya. At dahil yun sa'yo, kaya naman gusto kong marinig mo ito sa mga labi ko. You're fired, Luna. Sigaw ng kanyang amo na talaga namang nakapagpawindang sa kanya. Ang mga katulad mo ay hindi nararapat sa shop ko. Matigas at galit na sabi ng amo ni Luna. Dahilan upang magmakaawa si Luna. Ngunit huli na ang lahat dahil nakita pala ng boss niya sa CCTV at naaktuhan ang mga nangyari. Wala na itong nagawa, kaya't laking pagsisisi niya sa mga nagawa niya. Magmula noon, ay nahirapan ng maghanap ng trabaho si Luna. Wala na rin talagang tumatanggap sa kanya dahil alam ng iba ang kanyang pag-uugali. Nag-trending kasi ang ginawa niya sa matandang kuba sa social media. Kaya naman maraming tao ang inis na inis at galit na galit sa kanya. Lahat ng puntahan niya ay mayroong nakakakilala sa kanya. Hanggang isang araw, ay tuluyan na nga siyang naging palaboy-laboy na lamang sa lansangan. Sapagkat wala na talaga siyang ikinabubuhay. Wala na siyang naisip na paraan kung hindi ang manlimos na lamang. Marahil ito na ang mabigat na karma na natanggap nitong matapobreng si Luna.